Today is the 4th of January 2024, 4th day of the year, first day back to work. Naka-off ko itong actually not off pero paano na, public holiday atong unya ning choose ko nga not to work. So abot lang sa amo is kung public holiday niya work ka, like rostered ka nga mo work ang adlaw, then you are paid 2.5 if wala ko masayo, 2.5%. Kung nitrabaho ka ng adlaw kay public holiday. Pero if wala ka mo work, I like rostered day off, bali na change sa gamay kay before sa katong kanang employee agreement, something murag bargaining agreement. If rostered day off ka na public holiday, naka additional one day pay, bali paid ka ng adlaw. So bisan og ka ng kay bisag rostered day off nimo niya public holiday ng adlaw, paid ka ng adlaw niya na kay tawag sa una, murag time off in lieu something, sa uban toil na siya time off in lieu, pero sa amo nato siya inig-file mo leave, nato siya kanang nato siya certain kanang category ngay mong sudlan. Pero murag in essence gyapon time off in lieu gyapon niya sa bag-o nga agreement kay bali kung roster day off ka, public holiday, wala ka nang dili ka paid, wala pong kay time off in lieu, pero narami additional pila to ka days off in a year bali. So dili siya annual leave, dili pud siya like time off in lieu or but nalimot ko sa ingan kay actually bago pa man pud, so dili pa kayo so nanami additional nga pinatok adlaw sa usa ka tuig. So kung roster day off ka, wala na, dili naka-paid. Pero kay kuan naman pud bali mo maka-choose naman yung unsa mong preferred nga days off. So before kay mo submit ka og kanang availability niya depende sa business need. So kung mo coincide ang imong availability, okay ra kuha nimo imong preferred kanang days off. Pero sa bagong agreement kay kanang makapili na ka og unsa imong preferred, every 6 months pwede ka mo change. So na siya kanang like weekend off ba or alternate or weekdays off ana. So murag karon kay fix naman ang imong days off, depende sa imong depende sa imong gipili. If public holiday sa imong rostered off kanang gipili nga days off, wala na extra pay bali. So dapat niya dito pa sa inyo wala na extra off. So pero ang nakakuha niya kay nanay nanami extra days available per year. But 5 siguro to. Hindi ko ka
So atong 1 kay public holiday niya Monday man 1 no niya. Akong ipili nga days off kay Tuesday, Wednesday man. So every week Tuesday, Wednesday ang akong off, bali fix na siya. Pero after like in 6 months time, so kada tong pag effective pwede ko mo choose na po lain. So like inaan ko weekends off or alternate weekends or at least one weekend day niya, another na po like weekday. So na siya nga options, pero ako nipili ko weekdays off, kay makapili man ka nga kanang successive wala tayo English consecutive something, basta magtapad nga days off. So mana kung pili ka weekdays off, bali pwede siya successive, saktong siguro succession kay ko na sunod. So successive, I think so. Pwede ka mo kuan nga, pwede siya nga consecutive na lang, sige aron kuan, pwede siya consecutive days or magtapad, no? So munang pili ko weekdays off niya Tuesday, Wednesday, kay kanang Tuesday mo na set na mo ni Orchid nga kuan nga off gid ming duha. So fix na every week, kay mo na kuan na mo na gi-set na mo nga mag-grocery me or kanang silakaw nga na or date night or unsa. So at least every week na gid mi kanang day nga pareha mig off. So gipili na mo Tuesday niya, kay common siya, di man siya full time. So common siya, permanent part time man siya, 0.8 man siguro, 0.8 hours. So na siya pila ka days off ana, pag tulog upat sa 5 na days off, kay kuan labi nag kanang sunod ang iyang kuan shift. So depende po, pero kanang Tuesday fix gid na bali. So sahay na siya Monday, Tuesday, Wednesday baron na or sahay na siya weekend until Tuesday ana. So at least na gid mi usa ka adlaw nga pareha mig days off. So mo na siya atong New Year, kay pili man ko nga kuan, pili man ko nga dili ko mo work para straight ko, kay nag-leave man ko atong 30-31. So kanang 30-31 leave ko niya, 1 is kanang paid ko for the day. So pero di ko kailangan mo work niya. Tuesday, Wednesday is roster day off na ko. So na ako'y 5 days off the last 5 days. Manang karon is back to work. Day back to work. Back to reality. Ano siya? Ang uban pa sila kuan, pa sila Kuya Romel, kay murag pare-pareha naman siguro may, kay sila po dana sila kuan ang nagalahi lang, kay di bayad na sila sa tanan kanang kuan, tanan public holiday bali bayad na sila. So bali kanang sa to ilang kuan, basta murag siguro to kung last na kanang say mag-inom yan na istorya kanang murag bayad na sila sa kanang tanan public holidays niya. So kung public holiday niya trabaho sila, murag kuan na kanang murag gyapon regular nga pay, kay bayad naman sila sa kuan kanang kuan, which is
mas kuan kung tagan ni mas nindot kay murag in a year na ay 11 siguro 11 public holidays. Murag 11 public holidays niya kuan kanang so na kay extra pay sa ilang case no nasa extra pay nga 11 days a year. So no kayo sa amo kay lahi pod. So, pero napoy advantages no na ay kuan bali kay kuan man siya kanang collective man siya, collective nga bargaining agreement sa to'y tawag. So balik kuan kay collective man siya, so sa tanan no na ay advantage na apoy di kayo advantage niya anam gina di man mo makuha tanan. So at least ang naay mga nindot pod no ni mo makuha. Like kana kung parang litan kay naman to'y mga kuan po, naman to'y mga public holiday nga kanang natin public holiday nga natunong sa akong day off, natunong sa Tuesday man bago to Wednesday. So malas kay bali kung sa kana sa unang agreement bayad ko ang adlaw, so bisan pa og day off na ako kay public holiday man bayad ko ng adlaw, pero sa bagong agreement kay kanang basta roster day off dili na ka kuan wala dili ka paid, pero malagyan na additional nga days off in a year. Pero nakabati lang kay kanang kapati lang kay dili siya 11 days kay 11 days man ang public holiday kada tuig. So nindot sa ko dato kung 11 days no? Pero kaya buwan kay di ba mo kuha tanan ya sa ito man siya kanang bargaining agreement ba, so ay makuha nimo na koy di nimo makuha. Pero all in all nilagid siya ya mo po nang nipili ko kay kana akong gipili kay magkuan ba mi mag sa tagani mag home loan ba mi niya with everything kuan nga nahitabo lately kay among land development grabe kay kahinay ngayon kay kuan ngayon yung developer. So supposedly ato pang pagpalit na mo sa yuta ato pang 2021 kunta ang kuan ang settlement niya ang ilang kuan ang ilang kanang target or ang projected bali na settlement diri. So palit kag yuta settlement is kanang magbinayra na no kanang kay lahi magud ang dili man ko ang diri sa ang paitan sa Pilipinas kay palit kag yuta pwede ra gid mo paliton no, pwede na mo magpinalitay nga kuan kanang as is no, anam sa siguro diri pero kanang kuan like residential. So pwede makapalit og yuta like kung naigibaligya nga yuta pwede mapaliton ano as is kung mo na siya pagbaligya, pero kanang among gipalit is kuan naman na siya kanang estate niya i-subdivide na balik niya kanang pag subdivide na, so dapat na siya ang land developer yan ang ikuandaan ang kanang nature strip ang
kalsada, ang kanang kuryente, ang sewerage, ang kanang internet, tanan no nga kanang services bali dapat nakakuha na siya, naka-establish na siya, naka-connect na. So mo nang inig settlement kay ang land developer nahuman na sa tanan kuan bali i-certify man na sa kanang council no murag kung city government pa kung sa ato kung sa Pilipinas i-certify man na siya, i-check kung ang kalsada kanang may kahimo no existing, ang curb, ang kanang crossover is kanang imong driveway pa doon sa imong property no. So ang sewerage nya tanan facilities no, ang kuryente, NBN nga na-install na kuha na siya nya i-inspect mo na siya, so palitan ang ito gani ang namay kanang ito gana kung sa ato pa murag GCP no kanang nagkuhan sa linya sa kuryente no dire kay OSNET depende sa area diya sa among gipuyan kay OSNET ang kuhan ang responsible no ang kuhan. So i-inspect po na sa OSNET ang kuhan ang electrical no kung sakto ba pagkakuan pagkatrabaho kay underground naman diya sa among area underground naman dili na siya poste. So inspect na nila kung kanang working ba tanan no tanan ang infrastructure nga gibuhat sa land developer existing o kanang kuan na up to code nya walay kuan walay problema yeah. The same pod sa NBN, so ila po i-check kung ang kay kuha naman dire kanang fiber optic naman, so i-check nila kung ang kanang ang conduit kay kuhan no na kanang existing nya like ang sa tubig ang kuhan kanang Yarra Valley man dire na mo Yarra Valley, so i-check po na nila kung ang so i-check na nila sa kuan kung ang sewerage kung kanang na paano ba sakto ang kanang ang sukod ang kuan sana kanang night sa service sa to basta na itawag na, so i-inspect na nila kung nakuha na ba na sana nabuhat ba sakto ba way problema way blockage ana niya kahuman si council pod ang last i-check po na ni council waling tawanan. So i-check po na ni council nga ang karsada na asfalto or na saminto nya ang curb ang kanang crossovers ana insakto sa kanang sa sukod ana. So once nga mabuhat na ni land developer niya ma-approve na tanan, so approve na ang kuryente, approve ang tubig, ang gas na paday gas, so ma-approve ang gas niya ang NBN niya ma-approve na po si council no sa kanang kuan nga na ang mga kuan walay damage ang crossovers ang kuan na. So once kanang makuha na siya ma-okay na siya tanan mo file na dahil si developer o kanang titles. So once na diha na no, so once kanang mo nang kanang settlement na kay gawas na ang title sa Yuta Bali. So once na magkuha nag settlement date, so dapat ang imong kuan po ang imong
kanang finances, no? Kung gi-loan nimo, so dapat na nakay kuan, na nakay unconditional approval sa bangko, no, sa imong loan, kay mo man pangitaon pod nila nga kanang na nakay unconditional approval, meaning kay lahi po din siya, no, ini-apply mo loan na kay kanang pre-approval, no, so tanawon nila ang imong kuan, tanawon nila ang imong kanang finances, imong payslip, tanan, assets, unsa ba, liabilities, imong credit score, no, tanawon na nila niya against sa value sa kanang kuan nga imong gi-applyan. So nikakuha ni mo pre-approval, mo pa na dahin ka kanang talakag property unsa ba, so betan pre-approve ka for kana butang na to, na pre-approve ka for 600,000 or 500,000 or pila, so mo na imong kuha na mga mangita dahin kag property nga anang arrange, which is dili mao mong gibuhat, ang mong gibuhat kay nagdaon mig yuta daan yan, i-sign up mig builder, usa mi nag-ikutar sa among kanang loan, which is the other way around. Supposedly ang dapat mong buhaton is mo adto kag bangko or istorya kag broker, kami istorya mig broker niya moto yang moto ni tabo kay nagkuha nami nagpirma nami kontrata sa yuta, nagpirma nami kontrata sa kanang house construction, ano niya, usa mi ni istorya broker niya, may gani kay mo tayo kita na nga mong kuan, okay ra, no, ang kanang kuan ano siya nga okay ra, mali kanang maka namitra na mo ang criteria or ang amount bali nga among gi kuan mo sa property nga among gipalit. Pero supposedly mo either mato kag bangko nya or mag-istorya kag broker, no, nya tagaan ka og pre-approval. So na kay pre-approval, tanong niya tayo kag property nga mo coincide or mo sulod sa katong imong pre-approve nga amount niya. After ana na nakay pre-approve nga amount, mo na dayon ng kuan, mo na dayon ng makuha na dayon kanang kay nagkuha na nakay property nga gi kuan, so depende pod kung establish ng kabalay ana or prasamo kanang construction pa, so pangayoon sa bangko ang kanang imong plano, ang plans, ang subdivision sa yuta, ang kanang plans sa balay, no, so i-evaluate pa nila kay tanaw nila kung ang value is kuan ba kaning so buta na to na pre-approve ka for, let's say na pre-approve ka for 500,000 baron, no, yeah. Ang yuta baron is buta na to 200,000, no, yeah. Ang balay is na to 250, so 450 tanan, buta na to example lang 450 tanan, so yeah, kaya na naman kay pre-approval na 500, so mo na rin na yun niya, isubmit na yun nimo ang kuan, so isubmit na yun nimo ang kaning katong plano sa land, ang subdivision ana niya, ang plano sa balay, no, kung unsa ka materials ang gigamit, kay naman na sa kontrata, naman na sa building nga kuan kanang HIA, so tayo meaning HIA, basta ang contract na nga imong signan with the builder nga imong gipili. So nakabutan na rito kung unsa nga tiles, unsa ang tanan materials, no, tanan materials, ang imong flooring, ang plano sa balay, ang sukod, tanan. So naa diya sa plano niya, inig
kuha na i-evaluate din na ni bangko, no, ang so magkuha din si bank, mag-evaluation din siya, tanawon niya ang property, no, yuta. So niya tanawon niya ang plano sa balay, kung kuan gani, so nakakuan ka no, naka pre-approval kag 500 niya, ang imong land og house is 450, so nakay kuan nga 50 unya butang na nato, no, which is naitabo po ni siya, no, dahil daghan kanang abi ko mga Facebook group sa kanang mga builders. So na mga panghitabo, no, nga ang valuation sa bangko is gamay, so butang nato ang yuta is ang valuation sa bangko kay 100 ra or 150 baron, so nya ang imong palit is 200, so nya ang balay is 250, no, ang presyo sa balay 250 nya. Ang valuation ni bangko pagtanaw niya sa mga materyales anana, ang valuation niya is buta na to 200 ra, so bali ang imong ma-loan, ang iyang kuan, ang iyang valuation is kuan ra pala to 300 ra niya. Ang imong dapat i-loan is 450, so short ka og 150, so may tabuan na i-cover, pangita na nimo kung saan nimo pag-cover ng kuan, kung saan nimo pag-cover ang kanang short nimo nga 100, no, so mangutang ba kag kuan, manghuwam ka, or so, depende na nimo unsa nimo, no, nya kanang kung manghuwam ka like personal loan or unsa, problema na kay ma-affected man imong katong kuan, imong credit score ba or unsa, pero ma-affected ang imong loanable amount kay nanakay bag kung kay pag-assess nimo wala makay utang nga 100 nya, karon nanakay utang nga 100, so dagan ka siya kuan, dagan siya kanang kuti ba niya sa among situation, kay nagbayad na mi og kanang price protection, kay hagbay ra gud binipirma kontrata sa builder ato pang 2021, kay ang expected nga settlement kunta sa yuta is end of 2021, so nagpirma na mi sa among house builder kuan pa mga May or June 2021, so nya ang presyo ato pagpirma na mo di nabaya mo i-presyo karon kay ning inflation tanan, nag-increase sa materials blah blah blah, so ang base price nila sa balay nga mong gipili ning increase na pod, no, nya mo nang sige magbayad og price protection para kay ang base price ako magagisaka pod mga 50,000 kapin, so mo nang pili lamig kanang price protection kay sa pagkakaroon ra ang among price protection na pa man sa mga 20 plus kapin pa, so not ideal pero kung kay mabuhat niya, mo na reason nga nung nipili ko nga weekdays akong off, kay ang weekends taas ano kana nga punto niya karon pa nga nabot ako sa trabaho, kanang mo na siya nga reason nga nung nipili ko weekdays off, kay ang weekends is naman siya penalty rates, no? So lahi og rate ang weekend kaysa weekday, so kung trabaho ko both weekends bali mas dako akong makuha nga sweldo bali kay lahi man og rate ang weekends nya katong sa previous nga agreement kay lahi pod napod siya kuano, so mo na siya usa ka butang nga like yung anong nga okay raman ka na nga kanang kuangan noon nga kuan kanang wala kung off ka og kanang public holiday wala kay hindi nakabayad, pero ang para nako ang trade off is ang weekend rates man, so
basta na sa mga blah blah blah. So munay trade na ako balik na for day. So trabaho ko both weekends, basta ko kumukuha mo nang kailangan may magtigom ko kay tungkol daning price protection. So kuha na kayo, stress na kayo niya na. Hopefully mag settlement na may karong ang kuan. Hopefully mag settlement na may karong kuan na, karong tuiga. Okay. Supposedly settlement is ato pang 2021 niya, extend nila nga 2022 niya pagkuan ingon nga kanang kuan na first quarter of 2023. Sige, okay kay by March 23 niya wala na, humana lang po dang kuan, humana lang po dang 2023. So hopefully ang sulti sa developer is karong March ang settlement, nga makasettle na gid yan ng March. Unang kailangan tamo kayod na sa work. See you later.